Good morning, mga kaanak. Tara, pasok na tayo mga kaanak. Labasin lang natin yung service natin mga kaanak. Naghihintay na sa atin. Sana siya? Ayun. Ayun, nasa kabila. Hindi yata tayo nakikita. Busy yata sa jowa. Busy sa telepono. Ayun. Dito na tayo. Morning. Morning, sir. Morning. Little go. Medyo traffic kasi rito sa lugar natin palabas. Eskwelahan kasi yung nasa unahan. This man is... Pinapa-move forward niya yung nasa harapang sasakyan. Lady driver kasi walang Lady pakialam. also too much problem, you know. Don't have the parking. See? Here not a stop, there no park, here is stop. Crazy. Nandito na tayo sa industrial na mga kaanak. Kung tawagin nila dito sa Qatar, Sanaiya. Bali, bago pala tayo dito sa project. Pinadala tayo ng company para doon sa school project. Bali, sa ngayon magpo full time tayo dito sa yard. Pero yung site ay nasa Doha. Bali, nandito kasi yung fabrication. So, nasa fabrication stage pa. Bago pa sa site. Yung company natin, yun pa rin naman. Hindi naman tayo lumipat ng company. Yung trabaho natin ay ganun pa rin. QA/QC pa rin. Kaya nandito na tayo sa yard mga kaanak. Ito yung entrance. Medyo malayo-layo pa yung side office. Siguro mga 500 meters, no, mula rito. Ayun nga mga kaanak, bali ang trabaho ko dito QA/QC pa rin. Ang pinagkaiba lang dito, mas madalas ako sa labas o sa field compare sa mga dating project nasa loob lang ng building. Mas mahirap ngayon kasi after 3 months summer na dito, sobrang init. Pero wala tayong choice sa mga kaanak. Hirap kasi ng construction business sa Qatar ngayon. Kaya habang humihirap ang trabaho, lumiliit ang sweldo. So ganun nga, swerte pa rin yung may trabaho dito, nakakasurvive. So tiis-tiis lang muna tayo mga kanak. Good morning! Ayan mga kaanak, nandito na tayo sa site office. Ayan, papasok na tayo. So nandito tayo sa dulo, sa corner. Ang corner na yun yung office natin. Ito ang QA/QC office. Wow! So wala pang tao. So
maaga pa tayo. So, tatlo lang naman kami rito sa loob. Yan. Yan yung isang QA/QC. Yung isa project controls. Yun nandun sa... So, labas muna natin yung ating machine. Yan. So, ayan. Nandiyan na yung isang kasama natin. Sayed, QA/QC. Wala pa yung isa. Yung kasama natin na yan ay lagi rin nasa labas siya. Nagsasabit ng mga submittal. Kaya, mas madalas ako rin nang nag-iisa ito lagi. So ayan nga mga kaanak, bago tayo magsimula magtrabaho, papakita ko muna sa inyo yung kabuuan ng yard. Ayan. Medyo malaki yung yard, no? Kasi dito i-assemble yung dalawang school plus yung yung mga materials na i-deliver at nilalapag dito sa yard. So, kailangan talaga ng malaki ang yard. Ayan, may tama-tama, may delivery. Ayan. Ayan yung trailer, no? Ayan yung galing yan dun sa fabrication. So, dinideliver dito sa yard. Ayan, binababa na yung frame, steel frame. Bali dyan tayo magsisimula magtrabaho sa delivery na yan. So kunin natin yung delivery note, i-record natin by item kung ano yung item na yan. So hintayin lang natin mailapag yung frame na yan mga kaanak at magsisimula tayo magtrabaho. Bali yung mga frame na yan mga kaanak, may 4 na klase. Bottom frame, top frame, at saka 2 side para makabuo ng box. So 4 na klase siya. Isang top, isang bottom, saka 2 side para mabuo yung box. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung klaseng box na na-assemble. Meter 10 910. How much? 912. Another 12. So ito yung pangalawang task na ginagawa natin dito, mga dimensional taking. 3587. 3587. 3587. So ayun mga kaanak, pagtapos nating ma-receive yung materials, yung frame, sinukat natin kanina, no? Dimensional check. Pag okay yung dimension, lalagyan na nila ng frame. So simulan na nila maglagay ng frame. Ayan yung curing channel. Yan yung parang square na yan. Nalagyan na nila ng frame yan. Pagkatapos nyan, lalagyan ng gypsum board. Ayan, yung kulay pink na gypsum board niya. So 2 layer yan, yung magkapatong after nung framing na curing channel, gypsum board. Yan yung magsisilbing flooring sa first floor.
Pagkatapos niyan ay babalik ta rin yan para doon naman sa susunod na step. Makikita natin. Pakita ko sa inyo kung yung susunod na step. Ayan. Binaliktad na nila yung frame. So ayun, nakita nyo yung gypsum board na sa ilalim. Binaliktad na yung frame para lagyan ng insulation, rock wool. Simulan nilang lagyan ng rock wool yan. $150 yung rock wool thickness. Dalawang klase magkaiba. Isang 150 sa isang 50. Depende sa paglalagyan. Ay mga kaanak, katatapos lang pala ng break natin. Ayan, medyo naka-itchip ako. Ayan, lumagpas na tayo sa 120 na. Medyo naka-itchip ako. So balik ulit tayo sa trabaho mga kaanak. So ayan mga kaanak, ayan yung rock wool. Yan sinasabi ko kanina. Yan, nilalagyan na nila ng rock wool. Yan yung insulation, heat insulation, saka yung pyrated yan. Kasi yan yung magiging flooring ng building. Yan. Ang susunod na step niyan ay lalagyan ng decking sheet para dun sa precast. Ayan yung rock wool. Medyo makati yan mga ka. Ayan na yung decking steel. After ng rock wool, lalagyan nila ng decking. Yung decking, yan yung pagpapatungan naman ng precast na 50 mm para sa flooring mismo. At after nun, yung finishing flooring. So ito mga kaanak, ito yung nakikita nyo naman. Ito yung ito yung side nung paglalagay ng school pipe. Yan yung school pipe, nakikita nyo yan. Dalawang side niya kasi, isang school pipe, isang school pot. Dito naman sa kabila, so yan yung school pot. Dito i-assemble yung school pot. So yung nakikita nyo na yan, ang mga blocks na yan, yung mga square na yan, yung mga puti. Ayan yung parang foundation, temporary foundation yan na pagpapatungan ng mga module. Naka-level din yan, tamang level siya, naka-survey siya, so, nile-level ng mga surveyor kasi para makita yung tamang alignment. Ayan yung concrete foundation, temporary yan, ganyan pagkakapatong yan. Temporary lang naman yan, pero nakasi itong sa side meron na talagang foundation na meron ng anchor bolt. Ayan lang naman ay para sa alignment. So ayan nga mga kaanak, bukod sa yun nga, isa rin sa mga task natin yung pag-attend, no? Pag-witness ng mga inspection saka ng mga tests na gagawin dito sa yard, katulad nito. Ayan, third party yan para dun sa steel structure. Meron silang NDT test dito sa mga welding kasi kasama sa inspection natin yan, yung mga final weld. So meron tayo dito ng consultant na nagwi-witness din, full time sila dito. So ayan naman mga kaanak, pakita ko na sa inyo yung ating warehouse na ayan, andyan yung mga andyan na rin yung site office, malaki naman to. Ayan,
maluwag pa, umaalog-alog pa sa Materiales. Ayan yung site office, ayan, nandyan sa dulo. So, ayan mga kaanak, hanggang dito na lang muna tayo at kita-kita tayo sa mga susunod na video. Bye!